It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito pa rin po ako sa bayan namin. Dito po sa Pamplona, Camarines Sur. Meron pa rin po akong iba-vlog na property. Siya po ay 2.9 hectares. Then mula po sa Provincial Road hanggang dito po sa Tayukong to is nasa 2 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina doon sa mga video ko, ay sementado po talaga ang kalsada. Ano po, hindi po katulad sa amin sa Quezon na bako-bako ang kalsada. Dito po ako'y natutuwa kasi ang ganda po ng kalsada nila. Then ito pong 2.9 hectares na to is along cemented road. Halos yung blinag ko po kaninang 13 hectares, una-unahan lang po nito. Ito naman pong 2.9 hectares. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 2.9 hectares ng Pamplona, Camarines Sur. Okay, dito po sa frontage, sa cemented road is nasa 100 meters more or less po ito. Then ito po ang area. Gilid na gilid po talaga siya ng kalisada. Ayan. Magtataka po tayo, bakit Geraldine ang mahal-mahal ng mga property mo na binablog ngayon? Opo, medyo po talaga may kamahalan dito po sa amin sa Camarines Sur. Talagang napakalapit po nito sa Naga City na ano po. Ang lapit po nitong lugar na to doon sa National Highway. Then 12 kilometers na lang po ang layo. Naga City na po. Ano po? Ayan. Yung pong property ay medyo po siya padahilig. Padahilig po siya. Pero hindi naman po siya yung dahilig na dahilig. Ano po? Dahilig lang pong konti. Ayan. Then, ayan po ang mga nyug niya. Quality naman po yung mga property dito. Kahit po sasabihin na mahal, ay talaga naman pong napakaganda po nung area. Ayan, dito po sa side na are, mga anahaw. Pero dito po sa gilid po ng Barangay Road, halos wala po siyang tanim. Ano po? Ayan. About po sa electricity, ayan, meron po tayong electricity dito. Then, ayan, may poste pa rin po ng kuryente dito sa loob mismo ng area. Ano po? Ay, ito po yung medyo dito sa baba niya. Ayan. Ang ganda po ng mga nyugo. Ganda pong tingnan. Nga lang, talagang sabi ko nga po sa inyo, halos kakaunti po ang tanim niya. Diyan po sa poste na yan nag-start yung property. Papaganon po yan. Papaganon dun.
May sasakyan dito man ba? Opo, pasok na po ang sasakyan dito. Sa ibabaw na to. Opo. Lalagyan lang naman po ng kalsada dun eh. Papasok dito, opo. Kasi pantayo naman dun eh. Tapos pababa po dito. Pinag-uusapan po kasi namin yung sasakyan. Kung gusto nyo papasok po dito sa area at magbabahay po kayo dito, gagawa po kayo ng bahay bakasyon dito sa may baba, makakapasok po yung sasakyan kasi gagawa na lang po ng kalsada dito papasok. Ano po, papunta po dito sa kaloob-looban. Ayan. Ang ganda po ng area, oh. Okay, ang price naman po nito ay 4 million. Sasabihin nyo naman po, Geraldine, ang mahal-mahal na ng property mo. Pasensya na po kasi talagang sinasabi ko na po sa inyo, dito po sa amin sa Camarines Sur ay talaga pong matataas po ang property. Ano po, kumbaga po sa Manila, yung itong Naga City ay parang Manila. Ano po? Then ito pong property na to ay ano pong pinakamalapit ko sa Manila na bayan? Lagmana. Hindi sa Manila doon sa Manila Laguna ba? Parang mga ganon, no? Candelaria. Ay malayo na ang Candelaria, kuya. Napakalapit lang po niya sa Naga City nitong area na to. Kaya mahal po talaga ang mga property dito sa amin. Nga lang, wala po tayong magagawa kasi malinis naman po yung titulo. Yung pong nagbebenta, siya po talaga mismo ang nasa titulo. Ano po? Kaya wala po tayong problema. Kumbaga po ay hindi sasakit yung ulo natin. Pero kahit naman po yung mga manahan, wala naman pong problema yon kasi ginagawa naman po natin ng legal yan pagka mga manahan. Akala lang, talaga pong mahirap or maraming proseso. Kasi nga po ay maraming pipirma. Kaysa doon sa title na siya lang mismo talaga ang nakapangalan yung nagbebenta na madali lang po. Pag pumirma po ng deed of sale, okay na, tapos na. Pero po pag talagang manahan ay kakalkalin pa po natin lahat ng mga tagapagmana. Kaya itong area na to, masasabi ko sa inyo ay maganda na yung property. Maganda pa yung presyo, maganda pa yung titulo. O, saan pa po kayo? Ayan, ito pong mga nyog na to. Yan, ito pong side na are. Ito pong pulo na to. Kasama pa rin po yan. Kuya, may palayan pala, oh. Na hindi na inaano. Hindi naman na siya tinataniman. Meron po ditong palayan sa gitna na to. Ayan, punta tayo kuya dun sa creek. May tubig talaga siya. May tubig po yung property. Tara po dun sa creek. Kasi nakita ko po ayun yung kalabaw. Oh. May lugluban po ng kalabaw doon. Sa sobrang sagting po ng init dito sa amin sa Bicol ngayon ay may nakita po akong tubig doon. Ibig sabihin po, mababaw po ang tubig dito sa lugar na ito. Ayan. Ang ganda niya, oh. Oh, may mga sagingan din po doon sa part na yon, doon sa may gilid ng Barangay Road. Then yun nga pong property ay gumanyan lang po. Oh, mumbok lang po siya dyan, oh. Papunta po yan doon sa kalsada. Okay. Nandito mo tayo sa papuntang creek. Ano po? Tara Manoy, doon tayo sa creek. Ah, ito. May tubig, Manoy. May tubig talaga. May tubig po yung sapa niya, oh. Ayan, oh. Medyo tag-init, kaya medyo... Oh, may ano, kahit tag-init ay may tubig, ay. Oh, ayan po siya, oh. Ayan po siya, hindi lang po masyadong makita kasi nga po ay marami po siyang galyang. Uso pa palang galyang dito. Galyang to, di ba? Yung mga gabi na malalaki. Ayan po, may tubig po siya, oh. Nasa boundaries po yan ng property. Ikot po yan doon. Papunta po yan doon. Doon. Sa bandang yun doon. Ito po yung pinaka-boundaries ng property. Ayan. Kaya nagtataka po ako. Napakainit dito. Pero merong lubluban ng kalabaw. Ibig sabihin ay may tubig talaga. Ayan po siya. Opo. May bukal po ito. Pagka ganyan po na sobrang init tapos ay may tubig, may bukal po ito dito sa loob. Oh, ayan po siya, oh. Oh, ayan.
Oh, malinaw po ang tubig niya. Papunta po yan doon. Tapos gumanon po siya. Ang ganda ng area, Manoy. Wala akong masabi. Ito pa po, oh, dito pa po yung takbo niya. Ayan, dito nga po sa boundaries, papunta po yan doon. Yung pong sapa. Buhay po talaga yung sapa niya. Ayan, ito pa po yung property. Quality po, oh. Oh. Sa mga buyers po na naghahanap ng maliit na cut or along cemented road, ito na po yung maganda. Ayan, may mga nyug na po siya. Mga takaran pa po yung nyug niya, kaya po matagal nyo pa po yung mapapakinabangan. Meron po siyang ilang pitak ng palayan. Then, ang ganda po nung kalsada. Sa totoo lang naman po, lahat po na halos karamihan po ng buyer ay tinitingnan po yung sa kalsada. Ano po? Kaya ipagmamalaki ko sa inyo itong aking bayan. Talagang lahat po ng kalsada dito ay wala po kayong masasabi. Oo, Carabao grass po yung ano niya, oh. Kaya ang linis-linis po niyang tingnan, sa totoo lang. Nakakatanggal stress pag tumingin ka po dito sa property nung iniikot ko siya. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Pamplona, Camarines Sur. 2.9 hectares along Cemented Road. Then mula po doon sa Provincial Road is nasa 2 kilometers po ang layo niya. Then ang price po niya, sabi ko nga po sa inyo, is 4 million. Slight nego pa naman po yon. Kayo pa rin po mag-uusap ni seller. Ano po, wala na po kayong hahanapin dito. May kuryente, may source of water, may sapa po tayo, may bukal po dito sa area, may mga nyog. Katamtaman lang po ang pagkakalupa niya or talibis lang po ng konti. May ilang pitak ng palayan, may sagingan. Mayroon pong pumipitik na cellphone signal dito sa area. Ano po, nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, pag maganda ang location, pag maganda ang titulo, at ito po ay napakalapit po sa Naga City, ay talaga pong quality din po ang presyo. Ano po? Pero kayo pa rin pong dalawa ni seller ang mag-uusap about dyan. Ako po ay nagbablog lang, ako po ay mag-aalok lang sa inyo ng property na to. Ano po? TCT title po, buhay po si seller or yung nakapangalan po sa titulo. Okay po, once again po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!